umaga po sa inyo lahat at i-encourage ko kayong lahat, lalo na yung mga lalaki. Wag lang ho kung may time kayo, gawan nyo ng time. At naisin nyo na umatin. Kasi ako, produkto ako ng cell group. I started attending the cell group when I was 35 years old, and that was 20 years ago. So alam nyo na ako, ilang taon ako. Ilang taon na ako? Umpisa ako nag-attend ng cell group, ano ako, 35. So 20 taon na ako nag-attend ng cell group, ilang taon na ako? Oh, galing nyo? Ang galing nyo sa mga. Ano ba ang cell group? Ano, nag-research ako a little about cell group. Cell group in Latin means cella. Sabihin nyo cella. S-E-L-L-A. Alam niyo yung ibig sabihin ng cella? Small room. Parang sa Tagalog, ano yung katulog niya? Sala, di ba? Sala. So, yung sala is where we stay. Doon natin gusto magpahinga. Doon tayo nagre-relax. Doon tayo nauupo para na magpalipas ng oras. Lalo na tayo pagod at marami tayong iniisip. Hindi naman talaga sa kwarto eh. Di ba? Kaya nga ang tawag sa sala sa Ingles ay living room. Diba? Doon ka na umubuhay. And I believe, hindi aksidente na ang tawag ng cell sa Latin ay cella o small room. Ngayon, scientifico, cell is the basic, tama ba doktora? Basic structural, functional, and biological unit of every organism. Siya yung pinakapayak, pinakapundasyon ng siyang bumubuo, nagbibigay ng gawain, at nagbibigay buhay sa anumang bagay. Siya yung pinakamaliit, kaya hindi natin siya makikita. It can only be seen through a microscope. Okay? Meron nagdidikta sa akin, buti na lang, andito si Dr. Curly. So, napakaliit siya. Kaya minsan, hindi natin napapansin. Pag nag-a-attend tayo ng cell group, hindi natin nakikita agad yung pagbabago. No? Kasi dapat talaga, tuloy-tuloy. Sabihin niyo, tuloy-tuloy. Yan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung upo mo sa sala, nakikipagkwentuhan ka. Yun ang masarap sa cell group kasama mo. Minsan kahit hindi mo kilala lahat. Pero doon, nabubuksan yung loob natin, nakikilala mo. Maganda no, pag-attend mo, i-desire mo muna. Ga-attend na ako. And then, kung ayaw mo magbukas pa lang yung sa loobin, hindi kilalanin muna sino bang pwede kong pagkatiwalaan dito. Kasi gusto kong mabago. Isa ko sa katangian ng cell group, hindi ko siya nananatiling maliit. Bagamat hindi siya nakikita, lumalaki siya, nagbabago siya. Narinig niyo ba yung dead skin? Patay na bala. Di ba? Araw-araw yung nagkakaroon tayo na. Yun yung mga dead cells. Kailangan maalis siya. Kailangan alisin siya. Pag dead ang cell, may buhay ba? Wala. Kaya pinamagatan ko itong matiksi kong mensahe na healthy cell, healthy life. Okay? Pag healthy ang cell. Kaya lang, may isang cell sa katawan na siyang pumapatay doon sa cell na magaganda. These are called cancer cells. Pamilyar kayo sa cancer? Cancer? Cancer cells. Ang ginagawa ng cancer cells, pinapatay niya yung good cells. Ngayon, ang cancer cells, tayo may mga good cells. Kasi lahat ng tao, lahat ng bahagi ng katawan natin ay nabinubuo ng cells. Kaya lang, itong cancer cells ay nasa sa atin din. Meron nung merong research na nais nilang magtuon dun sa cancer cells, na pagtuunan sila ng pansin, palakasin sila, para hindi sila talunin ng cancer cells. Yung good cells, nagagawa sila ng research ngayon para pag-igtingin, pabutihin, palakasin, para kahit nandun din yung cancer cells sa parehong lugar, hindi sila maapektuhan at hindi sila magagapit. Alam nyo, merong talata sa unang Korinto. Basahin ko na. Ang sabi ko rito, 1 Corinthians 15 verse 33. Unang Korinto, kabanatang 5, talatang 33. 1 Corinthians 15:33. Sabi rito, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kahit na merong kabutihan sa atin, pag ikaw ay sumama at naisama sa grupo ng masasama, mahahawa ka. Kaya minsan, ba't ka nagkaganyan?
kasi po sila Di ba? Parang si Eva, kasi yung ulo ko, yung ahas. Kasi po sila, niyaya nila ako. Ayoko naman po talaga pero niyaya nila ako. Ano man yung niyaya ka, ginawa mo, bad character, bad company corrupts good. Naintindihan nyo? Yung masasamang loob ng mga kasama, sinisira yung mabuti sa atin. Parang cancer cells, sinisira yung mga good cells. Andun din ba yun? Siyempre, andun din. Kung saan kayo nakatira, merong mga taong mabubuti ron, merong taong hindi masyadong mabubuti. Naunawaan nyo? So, sino sasamahan mo? Mamimili ka ngayon. Upang hindi mawasak. Kasi, ganito yan Ang cells, binubuo niya yung mga organs, yung mga tissues. Cells makes up the tissues, yung muscles natin. Okay? May konti lang akong, context. Pag alam nyo kung anong klaseng organ na nandun sa system, kasi may muscles, tissues, these muscles and tissues build up the organs. Okay? Sa katawan. Okay? Puso, baga, okay? Balong-balunan, atay. Yan. Meron tayong tinatawag na respiratory system. Anong organ ang nandun? Kung alam mo, tumakbo ka rito. Lalapit ka. Ano pangalan mo? Jerry. Jerry, pangarap ka sa kanila. Jerry. Anong organ ang nasa respiratory system? Tama ba, lungs? Nanalo ka. Saba. So, ang nasa respiratory system, lungs, windpipe, nose. Tama ba? Tama, doktora. Ngayon, meron tayong tinatawag na digestive system. Pag maayos ang digestion mo, maayos yung cells doon, maganda yung gana ng digestive system mo, medyo gaganda yung katawan mo katulad nito. Diba? So, ano ang isa sa mga organs na napapaloob sa digestive system? Takbo rito. Okay, makinig sa... Iba naman, Jerry. Iba naman. Iba naman. Iba ba to? Teka, ano pangalan mo? Ha? Sige, payungan mo siya. Sige, gamitin mo yung mic. Anong pangalan mo? Jasper po. Ano pidito mo? Naulo. Ano mo si Julito? Sino? So ano? Ano ang isa sa mga organs sa digestive system? Stomach. Stomach, tama ba? Tama. Nanalo na isang daan. Diba? Thank you. Okay, kala na nag-hintay kayo, wala na. Isa pa is circulatory system. Andyan, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Ang puso. Pag ang puso, malinis din ang lalabas sa lahat. Kaya iniingatan natin ang ating puso. Hindi lang yan yung puso bilang organ. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang puso natin ay siyang gitna ng lahat ng nangyayari sa atin. Kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo kumilos. Kaya nga nais nating magtatag ng mga cell groups. Kasi dito, una, nakakasa yung commitment natin. Kasi may oras, di ba? Ang cell group ko, may isa pang presentation pala yung cell group ko. Katapos ko. Ang maganda dyan, sa cell group, nakakasa na, nadidisiplina na tayo. Una, mag-commit. Kasi may oras siya di ba? Tulad ko, ang cell group ko ay 6:30 ng gabi tuwing Martes. So, ini-expect ko yung mga kalalakihan na kasama sa cell group ko, mga 6:15, 6:25, andyan na sila. Okay, swerte ka na kung dumating ka na 6:30. Pero, ito yung sinasabi ko pag 6:30, ang usapan, late ka pag dumating ka na 6:30. So, sama ako sa cell. Pagkatapos, disiplina tayo mismo. Kailangan bago mo 6:30, ang na ako, diba? Diba? Tulad ngayong araw na ito, usapan, alas 7. Ito na-late ako ng konti. 7:15 dumating. Pero excited ako. Parang once a week, excited ka, may sala kang pupuntahan. May lugar ka kung saan mabubuhay yung mga iniisip mo. Meron kang magtatanungan, tama ba ito naisip ko? May lugar ka na pwede lang kayong umupo at mag-usap. Pwede kayong magtanong at pwede kayong magpalitan ng patotoo, ng kaisipan.
maganda na may nakakausap tayo lalo na sa ating pinagdaraanan. And then, we also become conscious. Conscious saan? Conscious doon sa ating sarili. Ano ba tayo talaga? Conscious tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Ano ba talaga yung ginagawa ng mga tao sa paligid ko? At conscious din tayo higit sa lahat. Siya na makakapagbago sa atin. Si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo may cell group din. 12 sila. Siya yung namili. Okay? Kaya pag tinanong, ba't ako mag-cell group? Kasi yung hari ko may cell group din. Si Jesus yun. 12 ang cell group niya. Talagang dinayo niya yun. Naglakad siya sa pangpang. Pinili niya. Ikaw Pedro. Ikaw Juan. Ikaw Santiago. Dito ka. Ikaw Lucas. Ikaw. Taga-BIR ka. Si Mateo kasi tax collector eh. Dito ka. Sali ka sa akin. Si Judas, magnanakaw. Rebelde. Dali ka. Dito ka sa akin. So, hindi yun namimili eh. Ang maganda naman, kung na mag-commit tayo, mas maging conscious tayo sa sarili natin at yung kayang gawin ni Lord sa buhay natin, ano man ang pinanggalingan natin. Okay? At pangatlo, maganda, committed, conscious. Ang maganda, pangatlo ay consistent. Yan. Consistent. Ibig sabihin, faithful tayo, tapat tayo, andun tayo, hindi yung magte-text. Bawa 6:30 yung cell group nyo, 6:50 magte-text, ay hindi ako makakarating kasi may bisita ako. Ay, hindi na ako darating kasi masakit ang ulo ko. Parang ang sabi ni Pastor Tani, yung sakit natin, merong schedule. Diba? Either bago mag-cell group o bago mag-service. Sa tagal ng panahon, 20 taon na nakakalipas, natuto na rin ako na kahit masakit ang ulo ko, kahit medyo masakit ang katawan ko, tutuloy pa rin ako sa service, tutuloy pa rin ako sa cell group. At minsan inaamin ko dun sa mga ka-cell group ko, pasensya na kayo ha, hindi maganda yung pakiramdam ko, pero gusto ko lang kayo makasama. Alam nyo, nangyayari because the cell is a living being, it gives life. Nabubuhay ako, umuuwi ako masaya, kahit dumating ako na hindi maayos ang pakiramdam ko, hindi okay yung pag-iisip ko, but because I chose to be in my cell group, umiigi yung aking buhay. And sometimes, hindi rin okay pag Sunday. Pag-isip ko, medyo pagod pa rin ako, lalo na umaga na yung service natin. Eh, medyo hirap akong gumising ng umaga. Pero kahit na, magkukumit ako, magiging conscious ako, at magiging consistent ako. Bakit? Jesus is consistent. Jesus is committed to change our lives. Jesus is conscious with what we're going through. Alam niya yan. Wala tayong pera, masama loob natin. Okay, sumama loob natin kay Pastor, sumama loob natin sa magulang natin, sumama loob natin sa church natin. Alam ni Lord lahat yan. But He is committed to change us. He is conscious with what we're going through. And He understands it. But He wants us to be consistent in what He is asking us to do. Gusto niya maging tapat, tuloy-tuloy. Ulitin mo sa katabi mo, sabihin mo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ulitin ko. May darating na panahon, tulad nga ng sinabi sa 1 Corinthians 15 verse 33, bad company corrupts good character. Kailangan yung good character na yan mailagay sa tamang perspektibo, sa tamang sala. Hindi naman natin iiwan yung mga barkada natin dati. Ako, nakikipagkita pa rin ako sa mga barkada ko. Pero this is what I told myself. I would not allow bad company to corrupt the good character that God has given me. Andiyan na yan eh. Parang cancer cells tsaka good cells. Andiyan na yung good na yan. Kailangan lang natin ng Panginoong sa Kristo upang lumabas yan. Kailangan natin ng tulong ng good company upang lumabas yan. Kasi hanggat ang cancer ay nandiyan, cancer by the way, kung i-relate natin sa ating spirituality, yan po ay kasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So kailangan maalis yung kasalanan na yan. Maalis yung cancer cells na yan. At hindi na siya maging active. Okay? Yung kasalanan sa katawan natin, hindi na siya maging active. Tulad ng cancer cells, pag malakas ang good cells, hindi, walang laban ng cancer cells, hindi niya magagapi, hindi niya makoconquer, hindi niya mapapagtagumpayan yung good cells. Bagkos, ang good cells ay lalaki. At yan ang gusto ng Panginoon, yung nilagay na sa ating kabutihan. Gusto niya yun ang lumago. At yung kasalanan,
He died on the cross. Kaya nga may mahal na araw, para lang ipaalala sa atin na si Jesus ay namatay para sa bawat isa sa atin upang yung cancer cells, upang yung kasalanan, maging inactive na, mawala na. Actually, binura niya, tinanggal niya, inalis niya. Siya yung nag-perform ng surgery. Ako na mismo, akin na yung cancer cells mo, akin na yung kasalanan mo. Papatayin ko na yan sa krus. And now what we have is the good cell. But the good cell has to be, kailangan magkakasama yung cells, hindi pwede isa ka lang. Kailangan magkakasama yan para lumago. Para lumaki, lumabong, gumanda. So it will be better. As it is good. Kaya nga good cells eh. But there is better and there is best. If we are in a cell group, we will experience a better life. A better life. A healthy life. But when we are in the cell, we are in the process of seeing the best. Because the best is yet to come. Good, hindi ka pwedeng tumalon sa best. Kailangan mo dumaan sa better. Good. Iba sa inyo siguro kontento na sa buhay niyo na ngayon. But there's a better life for you. And that is being where God is. Kung ano yung sinabi ni Lord, kung ano yung instruction niya, gawin niyo lang. Pag pinasa niyo yung buong Deuteronomy, ay naku, ang ganda ng pangako ni Lord. Gawin mo lang yon, hindi ka maghihirap. Gawin mo lang yon, hindi ka magugutom. Gawin mo lang yon, ikaw ay mananagana. And I'm telling you, as a messenger of God, go into the circle and be disciple. Be committed, be conscious, and be consistent. Minsan naghahanap tayo ng paraan para umigay, sumagana yung buhay natin. This is God's way. This is God's way. So I would like to encourage you. To encourage others. Yun nga ang sabi sa Hebrews. And I will end up with this. Hebrews 10 verses 24 to 25. And let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. Sa cell, ini-encourage natin ang bawat isa. Matuto tayo magmahal. Ano lahat yung patutuko ng lahat ng nag-present dito? Wala akong pamilya eh. Malaki man ang pamilya kung hindi ko nararamdaman yung pagmamahal ng isang pamilya. But in the cell group, doon nila nakita yung pagmamahal. And then, yung pamilya niya na hindi talaga marunong magmahal, siya pa mismo ang magtuturo. Nakita nyo? Diba? Kailangan na nilang maturuan eh. And in the cell group, we do that. Hindi tayo disiplinado sa oras. In the cell group, hindi tayo. Alam nyo, isa sa mga gusto kong gawin, kahit isang gusto kong makita, yung nangyari kay Jenny. Yung wala ng pag-asa, walang alam, walang tinapos. Pero ngayon, teacher, isa ilan sa inyo rito, iniisip nyo, bali wala patapos ng buhay nyo, wala kayong matapos. Pero dahil kay Jesus, malamang maging presidente pa kayo. Malamang maging senador kayo. Malamang isa kayo sa kayayamanin ni Lord dahil nais niyang suportahan ang kanyang mga ministries. Dahil kay Lord, sa pamamagitan ng ginagamit ni Lord para i-disciple tayo, doon natin nalalaman. Si Rudy, nakaupo lang yan sa sa pinto ng opisina namin. Araw-araw, pagkatapos ko mananghalian, ako ko sa harap niya. Kamusta ka na? Yung ang tinatanong ko sa kanya. Ngayon, ang buong pamilya niya, kama na si Rio, ay naglilingkod sa Panginoon. Alam, nag-uumpisa talaga sa mga bata eh. Umpisa sa kanila. Kasi pagbalik niyan, doon sa lugar nila, iba ang kultura doon. Tama? Iba ang kultura sa labas eh. At inuumpisahan natin sa mga bata. Dahil yung nasabi ng pag-umpisahan sa mga bata, i-train mo sila para kahit lumalaki sila, hindi nila ito makakalimutan. Totoo. Joey, anong gusto mo maging? Anong Joey? Anong gusto mo maging? Gusto mo maging pastor tsaka basketball player. Diba? Asan si Robert? Robert, anong gusto mo maging? Ito matindi. Anong gusto mo maging? Ha? Bodyguard? Nino? Bodyguard ni Pastor. Bodyguard? Ano ba yun?
Yung, tandaan nyo, yung katabi lagi ng hinirang ng Panginoon laging pinagpapala. Ang kasi ang group ni Moses, si Joshua. Sino ang ginamit ng Panginoon para pumasok? Si Moses hindi, naiwan eh. Sino ang namuna para pumasok ang buong Israel sa lupang pangako? Si Joshua. Kasi ang group niya. Bodyguard lang si Joshua ni Moses. Kung sino gusto mag-apply ng bodyguard? Ito. Hindi lang yan about, ito, nakakapag-preach si Leo, yan, nakaka-gitara siya and everything. Hindi ho yun eh. Yung mabagong isip at puso. At maging pagpapala ako, kahit sa pamilya ko na lang mismo, sa aking may bahay, sa aking mga magulang. Yun solve na eh. Pero hindi tapos ang Panginoon doon. Gusto pa niya umapaw. Pag nakita yun sa bahay na, aapaw yan. Madaming madadamay. And this self-group is not about marami kang alam. Then, isa lang ang kailangan mong alamin. Si Jesus ang hari mo. And the next, puro patotohanan. Kasi si self-group, si Jesus ang nagpapalago, si Jesus ang kumikilos, si Jesus ang nagbibigay ng pag-asa. Maraming salamat po sa lahat sa inyo na parito kayo. Alam ko po, yung iba sa inyo may kailangan gawin, yung iba sa inyo masarap matulog, yung iba sa inyo iayaya ng mga kaibigan nila kung saan-saan. Pero nagpapasalamat ako sa inyo, pinili ninyong gamitin ang inyong panahon na makasama upang ipagdiwang ang araw na ito, ang araw natin. Isa hong revelation sa akin yun. Imagine nyo, 25 years na akong nag-minister. It was only today that it was a revelation. Easter Sunday is for you and me.